Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise thine holy name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Thank you, Father. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good morning pong uli. Hallelujah to the living God. Mga kapatiran, I'm back. Hopefully with the blessing of the Lord ay masisimulan at matatapos natin ang pag-aaral ngayon. Ayan, good morning, good morning. Can you hear me? Naririnig niyo po ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga pong muli sa bawat makikinig. Thank you so much sa inyo pong pagtsatsaga. So, good morning, Brother Nan Carion, Sister Jeneline Carlos UC, salamat. Ayan, praise God. Thank you. You can hear me. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, kanina po ay binabasa po natin yung Santiago chapter 3, verses 13 to 18. Importante po ito. Kasalukuyan ko pong binabasa yon, tapos nung pagtingin kong ganon, bigla na lang pong nagsabi ng live video ended. kaya hindi ko po alam kung siguro po kombinasyon ng wifi at ang sa Facebook Live. Pero we firmly believe we are going to start and finish it. Amen. Yan. Sister Maricel Gamulo Tolentino, yan. Good morning. Sister Evelyn Oblea, Sister Mariat Carlos, thank you. We believe, therefore we speak na matatapos natin ang ating pag-aaral. Okay. So, binasa ko na po yung Santiago chapter 3 verses 13 to 18. Ito po ay nagpapahayag sa atin kung ano ang uri ng karunungang meron tayo. Galing ba sa Diyos o galing ba sa Diablo? Ayan. Sister Edwina Katap Manikag, ayan. Good morning, Sister Deng. Yan. So, Santiago chapter 3 verses 13 to 18. Ngayon, ang tanong sa atin ay, paano na ipapakita ang makadiyos na karunungan? Nandun po nakatala sa verse 13. Kasi sabi niya, paano? Sabi niya, ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So, ang tunay po na mayroong makadiyos na karunungan ay naririto. Nakikita. Kung sino nga ba ang talagang marunong at nakauunawa? Sabi dito, wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So, number 1 po, ang godly wisdom has humility. Meron pong kababaan ng kalooban. At kapag may mababa kang kalooban, syempre, ibig sabihin nun, namumuhay ka ng may karunungan. Kasi sinabi na po, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga. O yun. Wastong pamumuhay, magkakaroon ng bunga. Ang bunga, kapakumbabaan at karunungan. Ayun po. Ngayon, paghambingin naman natin, anong uri ng karunungan ang meron ang taong makadiyos at anong karunungan meron sa pamamagitan ng Diablo. Ayan po, mababasa natin. Verse 15, James chapter 3 verse 15. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa Diablo. Ano yon? Ano yung mga bagay na yon? Yung dun sa verse 14, James chapter 3 verse 14. Ngunit kung, sabi niya, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa Diablo, makasanlibutan at makalaman. Tapos sabi niya po sa verse 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ayan, ang may karunungang mula sa Diyos. So,
Yung una po, wala kang karunungan na galing sa Diyos kapag ikaw ay naiinggit. Sinabi na po ng salita ng Diyos. Doon sa verse 16, kasi sabi niya, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, sabi niya, hindi karunungan galing sa Diyos yun. Inggit, makasariling hangarin, naghahari ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Meron pong lamok na paikot-ikot sa akin. Hallelujah. Ngayon, paano naman ang malinis na pamumuhay? Paano naman? Doon po, sinasabi rin sa atin, ngunit ang may karunungang, verse 17, mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay, siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapang niyahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. So, dito po sa mga talatang ito sa Santiago chapter 3 verses 13 to 18 ay pinaghahambing, kinukumpara kung alin ang uri ng makadiyos na karunungan at hindi makadiyos na karunungan. Diba sabi ko nga po sa inyo kahapon, basahin ito uli kasi importante po ito sa ating buhay. Importante. Kaya dito natin masusukat kung talagang tayo ay mayroong makadiyos na karunungan. Kung hindi naghahari sa atin ang kapamaraanan ng mundo at ang mga suggestion ng dyablo. Kasi sabi niya dito, hindi makadiyos ang karunungang meron ka kapag naiinggit ka, makasarili ang iyong hangarin. At kapag ganun ang nangyayari, ang maghahari ay kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Subalit, ang isang tunay na mananampalataya, malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya masusukat po natin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magsasabi sa atin ng katotohanan. Kaya nga, hindi po natin pwedeng i-deny. Hindi po natin pwedeng sabihin, ay hindi ako yan. Halimbawa, kaya nga, sinasabihan tayo ng mabuti ng salita ng Diyos para nakikita natin, nababasa natin, at ma-examine natin ang ating sarili. Ika nga, yung ikaw na mismo sa iyong sarili, ikaw ang gumawa ng mga talatang ito. Basahin mo ito. Ngayon, paano naman tayo magtatamo ng karunungan? Alam naman natin ito. Pero basahin natin. James chapter 1 verses 5 to 6. Ito po, lagi rin nating binabasa yan. Ano po ang nasasaad doon? Sabi dito, Santiago, unang kabanata, talatang 5 at 6. Sabi po dito, ngunit, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Yun po. Una, ang sabi ng Panginoon, pwede tayo humingi. We can ask the Lord, Lord, give me godly wisdom. Bigyan niyo po ako noon. Pero syempre, alam naman natin, ang wisdom o ang karunungan galing sa Diyos ay may banal na pagkatakot na pamumuhay. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pinag-aralan na natin yan in the book of Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Aayawin natin ang sumuway sa kanyang kalooban. Ayaw natin ng masuwayin, yung disobedient, ayaw natin yun. Gusto natin tayo ay maging masunurin. Kung tayo'y nagdanais na maging masunurin sa Diyos, makahihingi tayo at siguradong sigurado, bibigay niya tayo umaapaw pa, sabi ng Panginoon. Sipin niyo po, yung godly wisdom galing sa Diyos, ibinibigay lang niyang libre sa atin. Hindi naman niya pinapabayad. Diba? Sabi niya, kung kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos. Bibigyan ka niya. Sinabi na po ng salita ng Diyos.
Ang Diyos ay saganang magbigay. Sagana. Hindi lang minsan, araw-araw bibigyan kanya. At ang isa pang bagay, hindi isinusumbat ng Diyos sa atin ang ibinibigay niya. Praise the Lord! Alam niyo po, kung tayo isinusumbat sa atin ng Diyos, ang dami-dami ko nang binibigay sa iyo, bakit di mo ginagamit? O kaya kung ano-ano pang sasabihin ng Diyos, napakabuti po ng ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos na siyang lumalang sa atin. Alam niya kung what we are. Kilala niya tayo. So, hindi tayo pwedeng magkunwari doon. We have to be honest with the Lord. Sabi niya, kung kulang tayo ng karunungan, humingi tayo sa Diyos. Pero dun sa verse 6, James chapter 1 verse 6, subalit, sabi niya, meron naman kasing pasubali. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. So, ibig sabihin, pag humihingi ka, manalig ka na ang Diyos, ibibigay niya yun at huwag kang mag-alinlangan. Kung hindi, paano mo mararanasan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo? Ang tunay na karunungan at tunay na kapamaraanan ng pamumuhay galing sa Diyos po yan. Kahit gaano ka katalino sa eskwelahan, hindi maipapalit ang karunungan at kaalaman, katalinuhan na ibinibigay ng Diyos. Hindi yun masasapawan. Lagi-lagi nauuna ang salita ng Diyos. Kaya kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron tayo nun. At pag nagkukulang tayo, we ask of the Lord. Napakaraming mga decisions we have to make every day. And hindi lamang yung mga ordinaryo mga decision, we need godly wisdom, kundi lalo na sa mga major decisions ng ating buhay. Anong mga major decisions? Tatanong nyo. Siyempre, hindi natin alam ang hinaharap. Kaya nga, yung anumang desisyon na ating gagawin ngayon, magkakaroon ng bunga yan in the future. Magkakaroon. Wala pa nga tayo doon. Nandito pa tayo ngayon. We don't know the future. God knows the future. Alam ng Diyos ang kinabukasan. Kaya nga, humihingi tayo ng karunungan, ng wisdom that comes from the Lord para ang mga desisyon natin ngayon ay hindi natin pagsisisihan sa susunod na panahon. Huwag tayong nagdedesisyon ng mga bagay na nasasaktan tayo o umiiyak tayo o nasaktan kung anumang mga bagay na emotionally, physically, yung mga ganon. We don't make major decisions kapag ganon. We need to calm down. Ibig sabihin, mahinahon. Mahinahon tayo lalapit sa Panginoon. Kung may napag-aawa, yung ganon, kung minsan dami-dami nang sasabihin, bla bla bla, bla bla bla, tapos pinagsisisihan natin, bakit ko ba sinabi yun? Kaya nga, ang ating buhay, talagang nakatalaga sa Panginoon. Hindi tayo namumuhay on our own. We live for the Lord and His purposes. Kaya nga po, tignan nyo po, kapag tayo ay tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, makikita po natin yan. At humihingi tayo sa Kanya ng tunay na paraan para mamuhay ng matagumpay. Alam niyo po, ibibigay sa atin ng Panginoon yan. Tignan niyo po 1 Kings, meron pong magandang halimbawa galing sa Lumang Tipan. 1 Kings chapter 3. Unang Hari, 3 kabanata, talatang 5. 1 Kings chapter 3, verses 5 to 13. Sundan niyo po ko. 1 Kings chapter 3, verses 5 to 13. Ito po. Kinagabihan, 1 Kings chapter 3, verse 5. Kinagabihan samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David, na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya, nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh, aking Diyos,
Ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pa't walang karanasan. Pinamumuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang ang sa dami. Binigyan mo ko ng isang pusong maunawain. Bigyan mo ako, yun ang hinihingi niya. Bigyan mo ako. Verse 9. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ayun po. So, stop muna tayo. Ito po ay si Haring Solomon. So, at the beginning of his reign, sa panimula, he was very young. Sinabi na niya. Sabi niya, bata pa ako. At nakita niya at napagmasdan ang buhay ng kanyang ama. At syempre, alam naman natin, si Haring David ay hindi rin perpekto. Hindi rin siya ganap. Nagkamali rin siya. Pero si David ay may puso na nanumbalik sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa Kanya. So, yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa Kanya ay hindi nawala sa Kanya at naipagpatuloy niya. At naging tapat si David hanggang sa kanyang kawakasan. Sang-ayon sa Biblia, yun po ang sinasabi nun. Kaya sabi, nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip kay Solomon. Kaya sabi niya, anong sabi niya? Kinahabagan ninyo, yung verse 6, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David. So he is a witness. Si Solomon ay witness doon sa tatay niya, si Haring David. Sabi niya dito, puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. So yun ang patotoo ni Solomon patungkol sa kanyang tatay. Matuwid at malinis ang puso. Yun po, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Alam niyo po, God has a covenant with David. Merong kasunduan ang Diyos kay David. Sa kanya manggagaling. Kaya nga, ang ating Panginoong Kristo, galing siya sa lahi ni David, from the tribe of Judah. Kaya nga, pinili ng Diyos isang taong ito. Alam niyo po, lahat ng pinili ng Diyos, di naman sila yung walang kasalanan eh. Alam naman natin yun. Sino nga ba ang pinili ng Diyos na walang kasalanan? Ang Panginoong Kristo lang. Pero tayong lahat ng tao, we are made of clay, ika nga. Tayo ay galing sa alabok. May kahinaan tayo. Pero purihin ng Diyos, ika nga, purihin ng Diyos, sapagkat sa kabila ng ating mga kakulangan, ang Diyos ay ganap. At siya ang nagbibigay at siya ang tumatawag. Yan, napakaganda po. Nandito na rin lang ako dito sa talatang ito. Napakaganda ng patotoo ng buhay ni David sa kanyang sariling anak. Kaya alam niyo po, mga ama, mga anak, mapagkukunan natin ang pagtitiwala at pamumuhay sa pamamagitan ng buhay ng mga taong kasama natin. Kaya nga, unang patotoo nating lahat ay sa pamilya, Huwag muna tayong lalabas sa labas, sa loob na lamang na ating sambahayan. Napakaganda ng patotoo ni Solomon patungkol sa kanyang ama, na gusto niya nagayahin siya. Sabi niya doon, ulitin po natin, 1 Kings chapter 3, verse 6. Kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Iyon ang kanyang patotoo sa kanyang ama. Matuwid at malinis ang puso. Sinabi niya, matuwid at malinis ang puso. Diba si David, sabi niya, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Kahit nagkamali siya. Dito pa nga kay Bathsheba, yun. At sila'y nagkaroon ng di magandang relasyon at yung unang anak ni David kay Bathsheba ay nawala, namatay. Pero binigyan siya,
which is Solomon. Yun na nga, ang pangalan niya ay kapayapaan. Kaya nga, pinili ng Diyos yon. Kaya ang pamimili po sa Diyos. Kaya kung minsan naisip natin, mahina lang ako, hindi ako karapat-dapat, pero tayong pinipili ng Panginoon. Yung nagpapakababa ang pinipili ng Panginoon, hindi yung nagpapakataas. Hindi yung nagmamalaki at nagtataas ng kanyang sarili. Yan, napakaganda ng patotoo ng anak sa kanyang ama. Sabi niya, naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At pagkatapos siya na nga, siya siyempre mamamatay din ang kanyang ama at siya ang kasunod na magiging hari. So ano ang kahilingan ni Solomon? Nakita niya ang lahat ng mga bagay na ito sa buhay ng kanyang ama. Ay sabi niya, verse 7, 1 Kings chapter 3 verse 7, Yahweh aking Diyos, ginawa mo kong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Ang daming anak ni David, pero ang Diyos ang pinili niya si Solomon. Kaya nga, yun din ang ginawa ng kanyang ama sa kanya ibinigay. Di ba alam natin to sa mga kwento, sa Biblia na yon, na merong nagde-declare na siyang hari. Di ba? Pero, nung nalaman nito, ginawan na ng paraan para si Solomon talaga ang pinipili ng Diyos at pinili ng kanyang ama, si David. Kaya, sabi niya, siyang naging kahalili. Kaya alam niya kung ano yung responsibilidad ng isang hari. Napaka naging, masasabi natin, magulo ang nangyari bago siya nakaupo. Dahil meron din namang ibang kapatid. Si Solomon, sa kanilang pamilya na sa ilalim o mga anak ni Haring David. Kaya nga, at the beginning, sinasabi niya sa Panginoon, Lord, parang sinasabi niya dito, na hindi man ako karapat-dapat, pero ako ang naging kahalili. Kaya ang sabi niya, verse 8, 1 Kings chapter 3 verse 8, pinamumuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. So he was being very honest with God. Bigyan mo ako, sabi niya. Give me, Lord, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki, sabi niya. So he acknowledged na being very young, he doesn't have, wala siyang kaalaman, wala siyang karunungan na makapamuno, nakapaikot sa kanya ang mga matatanda. Ibig sabihin nun, mga godly counselors. Kasi kasama yan talaga. Hindi naman ikaw lang ang napangyayari, kundi kung ano ang mga payo. Siyempre, maraming magpapayo. Both good, positive, or negative. Kaya makikita natin yan sa buhay ng kanyang isa niyang anak ni Solomon. He did not entrust himself to the Lord. Kaya nagkaroon ng pag-split ang bayan. Pero si Solomon, nung una siya, sabi niya, sinong maghahari? Sabi niya, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Kaya nga, namumuno ka man sa isang bansa o namumuno ka man sa iyong sariling pamilya, you need godly wisdom. Kailangan mo ng karunungan, kaalaman, katalinuhan na nanggagaling sa Diyos para mapamunuan mo ang iyong sariling sambahayan. Ganun din, equally sa babae, ganun din. It's not only for the man but also for the woman. Tignan niyo po, ganyan ang kanyang hangarin. Give me, sabi niya, bigyan mo ko. Ang sabi niya, bigyan mo ko ng isang pusong maunawain. Verse 9. 1 Kings chapter 3 verse 9. Bigyan mo ko ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Give me a heart, sabi niya, knowing good and evil, para alam ko. Kaya alam niyo po, napaka ganda ng paghingi niya. Sabi niya, basahin ko po
sa English. 1 Kings chapter 3 verse 9. So give your servant a receptive heart to judge your people and to discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Yun po. Yun ang hiningi niya. Give your servant a receptive heart to judge your people and to discern between good and evil. So, hiningi po ni Solomon ay ang pamamahala na punong-puno ng karunungan at kaalaman galing sa Diyos. He asked it. Ito ang hiningi niya. Pero ano ang itinugon ng Panginoon? Yun ang very good part. 1 Kings chapter 3 verse 10. Tignan niyo po 1 Kings chapter 3 verse 10. Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Yun po ang sabi ng Diyos sa kanya. Praise the Lord, di po ba? Pero meron siyang sinabi ang Panginoon. I-continue natin. Verse 14. 1 Kings chapter 3 verse 14. At kung, yun po ang sabi, at kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Wow! Verse 15, nagising si Solomon at noon niya nabatid na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang piging para sa kanyang mga tauhan. Tignan niyo po. He asked for good governance. Humingi siya talaga ng bigyan siya ng Diyos a discerning heart, a receptive heart. Yun ang nakalagay po sa Christian Standard Bible, Christian Standard Version. Dun sa 1 Kings chapter 3 verse 9. So give your servant a receptive heart to judge your people and to discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Ang hiningi niya ay para makapamuno siya ng maayos. And God was very pleased. Natuwa ang Panginoon. Verse 10. Basahin ko lang sa English. Now, it pleased the Lord that Solomon had requested this. Ngayon, yung hindi niya hiningi, binigay ng Panginoon. Hindi man siya humihingi, God gave him. Higit pa. Ang ating Diyos, kapag humihingi tayo sa Kanya, na ang ating hangarin ay magkaroon ng karunungan, kaalamang galing sa Kanya at tayo nagpapakababa sa Kanyang harapan, inaamin natin na hindi natin kayang mamuhay on our own, kundi sa pagtulong niya at pag-assist niya sa atin to counsel us, to give us the wisdom, the knowledge, and understanding and insight, matutuwa ang Panginoon noon. Bibigyan niya tayo. Yun ang sabi niya dun sa James, 'di ba? James chapter 1. Dun sinabi sa atin ng earlier, yung James chapter 1 verses 5 and 6. If any one of you lacks wisdom, let him ask of God. For God gives liberally. Hindi siya nanunumbat. God gave him more. God entrusted Solomon dito sa kanyang kahilingang ito. Hindi ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. 1 Kings chapter 3 verse 10. Sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi hiniling mo'y pagkaunawat at
katalinuhang humatol, ipinagkakalob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Tignan niyo po. Napakagaling. Napakabuti ng Panginoon. He gave him more than he can ever ask for or imagine. Base po yan sa Ephesians chapter 3 verse 20. He's able to give us more than we can ever ask for or imagine. Kapag purong-puro ang puso natin, we have a pure heart, Lord, we're asking, Lord, bigyan mo ko nito so that I can live well, so that I can follow your will. Para sa ganun, masundan ko ang kalooban, bigyan mo ko ng karunong makasunod sa iyo. And God will supply it all. And not only that, even more blessings than we can ever ask for or imagine. Kaya nga, sinabi ng Panginoon kung ang isang tao na ay may karunungan galing sa Diyos at tapat na sumusunod, kailangan po patuloy yan. Siyempre, alam din naman po natin ang naging buhay ni Solomon at the end. Sumobra talaga ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Knowledge, wisdom, everywhere. He was known. Pero he got carried away. Yun nga lang. Alam naman natin yun. Kaya nga, nung isinusulat na niya yung Book of Ecclesiastes, sabi niya, everything is vanity. Everything is vanity. Sa kabila ng lahat ng kayamanang yun, kapag hindi yun nakatuon sa Diyos, kapag tayo pinagpala ng Panginoon, huwag nating kalilimutan, galing sa Diyos ang lahat ng iyon. At kapag yun ay binigay niya sa atin, huwag tayong magmamataas o magmamalabis. Gamitin natin ang mga kayamanan o mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin upang i-share natin sa iba. Kapag ginawa natin yan, tayo na rin ang pinakamasayang tao. Aalis tayo sa mundong ito, dumating tayo, ipinanganak tayong wala, at aalis din tayong walang dala. Kaya nga, habang tayo nabubuhay, make use, gamitin natin ang mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Huwag nating isarilihin, huwag nating tayo lang ang nakakaalam. Share it to others, give it to others. Whatever we have, in return to the goodness and mercy of the Lord, sa pagbabalik natin ng karunungan at kaalamang binigay niya at kayamanang binigay niya kung anumang ari-arian ang bibigay niya, let us share it to others. Ang pagpapala natin is not for ourselves alone, kundi para din naman sa kanyang kaharian. Kaya take note po ito. So ito po ang ating pinag-aralan ngayon. Let us come to the Lord in prayer. Lord, nagpapasalamat kami na ipinaalala mo sa amin ang tunay na karunungan. Ang tunay na karunungan ay galing din sa iyo. Ang sinasabi mo po, malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Kaya nga, kung kulang kami ng karunungan ay humingi kami sa iyo sapagkat bibigyan mo kami. At katulad ng halimbawang nasa lumang tipan si Haring Solomon, humingi siya, pero ang sinabi niya, bigyan mo ko Panginoon na maging mapayapa ang kanyang panguna. Humingi siya ng karunungan nang gagaling sa inyo, Panginoon. Ang kanyang hiningi na siya ay pagpalain ninyo. Humingi siya na ang inyong kabutihan at katapatan ang kanyang maranasan. Kaya sabi niya, katulad ni Solomon, ang panalangin niya, bigyan mo ko ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Ganon din po, Panginoon. Even in our life today, hindi man kami hari, hindi man kami with power and authority, pero meron kami sarili-sariling sambahayan na siyang unang itinatag mo ang pamilya. Nagmula sa tatay, nanay at mga anak. Kaya tutulungan mo kami ng aming sarili-sariling sambahayan ay mapangunahan namin ng may karunungan, katwiran, kabanalan, kaamuan, lahat ng bagay na mabuti. Wisdom, knowledge, understanding, insight, Lord. Para sa ganon,
when we step out of our own homes, pag kami lumabas sa aming sariling tahanan, bit-bit namin ang karunungan, kaalaman, katalinuhan, at malalim na pagkaunawa sa inyo at sa inyong salita. At nang ito ay aming maipamudmud sa iba, we can share it to others, Lord. We can advise others as well. At sa pamamagitan ng aming buhay, makikita rin ang katotohanan. Sapagkat sinasabi mo, walang makapagtatago sa inyo. Maging matuwid ang aming pamumuhay. Sa inyong kapurihan at kaluwalhatian, karangalan, Panginoon, sapagkat hindi mauubos isipin ng aming kaisipan ang lahat ng bagay na binibigay mo. Libre mo lang binibigay mo. We give you all praise, all glory, all honor, all adoration and thanksgiving in the matchless, priceless name of Jesus, our Savior, our Redeemer, our everything. And by the power of the Holy Spirit, give it to us. Amen and amen. Tanggapin ang makadiyos na karunungan na galing sa Diyos. It will flow to your life. It will flow to your words. It will flow to your actions. And you will be the head and not the tail. And you will prosper in everything that you do when we use the godly wisdom that the Lord has provided. Makamtan natin ang malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Buong buo na ibibigay ng Panginoon ang karunungan, kaalaman, katalinuhan, kailangan natin at higit pa ang pagpapala at biyaya na dadaloy sa ating buhay sapagkat tayo ay may banal na pagkatakot sa Diyos. In Jesus' name, receive all that you need. Receive everything you need for life and godliness. In Jesus' name, by the precious name of Jesus Christ, the Son of the living God. Claim everything for yourself and for your family in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po. Praise the Lord! Nandyan po kayo. Salamat. Ulitin po ninyo kung hindi nyo po na sa simula. God bless everyone. Salamat. We were there. Sister Malu Dulay, thank you. Ayan. Praise the Lord. Salamat po sa inyo. Ayan. Yung iba po, nag-greet ko na kanina. Sister Rosalinda Domingo. Ayan. Salamat. Ayan, salamat po, Sister Deng Katap, ayan, Manikag, ayan, salamat po sa inyong lahat na nandyan. I thank the Lord for all your lives, Sister Rowena Pineda Rivera, good morning, ayan. Sige, Sister Norma Limon, lahat po ng kailangan natin, let us claim from the Lord. God is a good God. God bless po, Sister Corazon Carrion, nandyan din, nakita ko si Rose Dizon, ayan, salamat po. Kung hindi ko po nabanggit ang pangalan nyo, alam ng Panginoon, andyan kayo. God bless everyone. I'll see you again next week. Bye-bye for now. God bless you. God bless. See you po next week. Bye for now.